tagumpay sa kabila ng mga kontrobersya. Pagharap sa mga pangyayaring sadyang di inaasahan. Paglilinaw sa mga isyong bunga ng di pagkakaunawaan. Kagulat-gulat na mga kwentong dapat abangan. Maiinit na mga istoryang inyong tututukan. Dito lang sa S-File. Attention. Alang ipitin ko yung kasayahan niya. Sinabi ko sa sarili ko na kahit ganito gusto ko magagawa ko pa rin yung mga dati kong ginagawa. Kung ano man yung marinig nila sa labas, huwag nilang paniwalaan yun. Kasi if may problema sa bahay, I'd be the first one to talk. Hindi ko na kaya. Please, I'm gonna faint. I think naman I have what it takes to represent the country and share a true Filipina beauty. Mainit at umuusok po ang balitang showbiz atid namin. Simulan natin sa isang 2-in-1 kong kwento. Pandunin niyo po ito. 2-in-1. Judy Ann Santos at Wendell Ramos, parehong kinilala at binigyan ng parangal sa katatapos lang na Gawad Urian para sa pelikula nilang Sabel. Ang pinakamahusay na aktres ng Gawad Urian ay walang iba kundi si Judy Ann Santos. Ang pinakamahusay na pangalawang aktor ng Gawad Urian ay si Wendell Ramos for Sabel. Si Judy Ann sa gitna ng tagumpay. Wow! Lord, thank you very much. Sa lahat-lahat po ng bumuo ng Sabel, para sa atin to, at sa lahat ng mananuri, thank you very much. Bayad po si Sabel sa BIR. Pasado siya sa BIR, wala siyang kaso. At sa piling ng lalaking minamahal niya, damdaming hindi na niya may tatago pa. At si Wendell Ramos sa gitna ng tagumpay, intriga'y hindi pa rin humihiwalay. Si Wendell umano, isinasabit sa isyong sangkot ang ilang babaeng nakasama niya. Mga tagpo nilang may lambingan. Tinutuon na raw niya. Sina Juday at Wendell, wagi man sa urian, intriga'y di matalikuran. Ngayong hapon, haharap sila at sasagutin ang mga isyong sa kanila ibinabato. Abangan! At talaga naman naging napaka-successful at napakaganda. Ryan. Ay, si Ryan ba? Kausap mo? Sandali, mamaya na natin. Naiintriga ako doon. Quiet ka muna dyan. Tinatago sa akin ng kaibigan ko Bago natin maikwento lahat, i-congratulate muna natin ang APT Entertainment for a very good Gawad Urian last night. Napaka-successful, napakaganda. Yes. At dahil nga tag-ulan, mamaya na si Ryan, ibubuking mo na agad eh. Kasunod nito, syempre, pag ulan, bumabaha. Pero dito po sa S-Files ang inaasahang pagbaha, mas marami ang matutuwa. Dahil mga maintrigang kwento ang walang patid, nararagasa. Sasampalan ko kayo na itong storya ko tungkol kay Iza Calzado na mas matindi pa sa hagupit ng bagyo, Mayor. Talagang ikakagulat nyo. Panoorin nyo po. Okay. Iza Calzado, may pangungulilang nadarama sa likod ng tagumpay. Kagabi, kinilala si Iza sa Gawad Urian bilang Best Supporting Actress sa pagganap niya sa pelikulang Sigaw. Isang parangal na inialay niya sa alaala ng dalawang babaeng pinakamahalaga sa kanya. Inihahandog ko po itong award na ito sa aking yumaong ina at sa asawa po na aking tatay na kasama na rin po ni Lord ngayon. Thank you so much. Sa tagumpay na kanyang tinatamasa, ganap na nga ba ang kaligayahan ni Iza? Maagang naulila si Iza sa tunay niyang ina at kamakailan lang ay nawalan ng mapagmahal na madrasta. Ang parangal na ito, hindi nga ba sapat para mapunan ang pagkukulang na ngayon nadarama sa pagkawala ng una at ikalawang ina? Ang mga saloobin ni Iza Calzado, ang kwento niyang ikaaantig ng damdamin nyo. Abangan mamaya, dito lang sa S-Files. Sweet nga nila, grabe. Nakita mo yun? Oo, nakita ko yun, pero... Obvious naman yan. On-air na tayo. Ito muna, hagupit nga ng bagyo yan, pero wala yan eh. Simple pa yan. Wala yung mga pinagkakwentuhan namin? Sisiw pa yan. Kumbaga sa manok eh, tandang yung akin. Sisiw yung mga balita niyo. Sisiw. Dahil itong kwentong ito, sing-ingay ng kulog at kidlat. Para maintindihan nyo, nako, ito. Kung ano ibig sabihin, panoorin nyo ito. Samot-saring gulo, iba't ibang mga kwento. Juliana Palermo, pinagkaguluhan sa Miss Universe Beauty Pageant. Paano nga ba nakanakaw eksena sa Thailand? Sabi niya, so where are you from? I'm from the Philippines. Sabi ko sa kanya, hey, what's your name? You're so beautiful. I'm Alexandra. What are you doing here? Ano mo ba siya? Nakahiya. Priscilla Almeda, magulo ang buhay sa Japan? Bakit nga ba nabalitang namatay siya
gaano ang katotohanan ng may karelasyon siyang isang miyembro ng Yakuza. At bukod sa mga balitang ito, mga paborito niyong artista, mag-iipon-ipon ngayong hapon dito sa paborito mong S-Files. Eto po, magpapatalbog ba si Chona Chicodora? Kung patalbugan ang storya pinag-uusapan, aba, queen talaga si Chona at ang kanyang mga chika. At ang iba pa naming showbiz news na nakalap, nako, kasasabikan niyong abangan. Dito lang yan sa S-Files. Diyan lang kayo! Julia Clarete, hinimatay dahil may claustrophobia? Please, I'm gonna faint. Naka na, no? Ano pa? Plant? Hindi. Hayop nga eh. Hayop. Oh, no. Di ko na kaya. Oh my God! Kahapon sa Itbulaga, biglang nawala ng malay tao si Julia habang naglalaro sa segment na Pinoy Henyo. Kaya pa, kaya. Ha? Julia! 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 Baka naman claustrophobic ito. Pagka-collapse ni Julia, ano nga ba ang dahilan? Kamusta na kaya ang kanyang kalagayan? Ang kwento sa likod nito, susunod na. Attention. Attention. Friends, guess where I've been last night? I was invited to attend the 2005 Gawad Orian and once again socialized with my artista friends there. And as usual, some celebrities really stood out. One of them was Sunshine Cruz, who looked sexy kahit na preggy siya on her simple blue gown. The same goes for Goma's wife Lucy na caring-caring ang outfit niya last night. Nandun din syempre ang ever-matching si Alfred Vargas while Paolo Contes looked cute with his pink necktie. But who could shine brighter than the winners of Orian? Tong si Iza Calzado, very happy to win the Best Supporting Actress Award, while Juday Tucum, the Best Actress Award naman. Cesar Montano, on the other hand, deserves to get the Best Actor Award, while halos mapatalan ako sa tuwa when Wendell Ramos won Best Supporting Actor. Well, watch out for more of the Orian winners dahil live sila later dito lang sa S-Files. Kung kayo po ay kasama sa milyong-milyon na doon ng Itbulaga kahapon o ay din nasaksihan yung nahimatay si Julia Clarete habang naglalaro ng Pinoy Henyo. Marami nagtatanong, paano nga ba nangyari yun? At ano nga ba ang kalagayan ni Julia ngayon? Paano niyo po to? Julia Clarete, nang isa ay bago nawala ng malay dahil may sakit o nahintakutan. Kahapon sa Itbulaga, live na nasaksihan ng lahat ang biglang pagko-collapse ni Julia habang nasa loob ng isang giant fiberglass tube. Meron ka bang microphone, partner? Salita ka. Salita ka. Para marinig ka namin. Hindi ako makahinga, amoy ng sabon. Hindi ka makahinga. Eh, nasa bewang pa lang yan. Hanggat hindi kayo nangungulaan. Try nyo. Grabe yung amoy. May allergy ka ba sa sabon? Wala po. Ay, paano ka naliligo? Hindi ko na alam. Help. Please, I'm gonna faint. Naka na, no? Ano pa? Plant? Hindi. Hayop nga eh. Hayop. Oh, no. Hindi ko na kaya. Oh my God! Hayop? Yes, yes. Kaya pa ba natin ito? Oh, basta hayop. Hayop. Tumingin ka lang sa akin. Ako ang ultimate hayop. Kaya pa, kaya. Ha? Julia! 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 Baka naman claustrophobic ito. Itong babaeng ito. Baka naman claustrophobic ito. Kaya mga kaibigan, medyo nahirapan siya manghula talaga kung anong klaseng hayop ito. Di ba sinabi ko nga, tingnan lang ang mukha. Nagkagulong buong Itbulaga dahil sa nangyari kay Julia. Lalo na ang mga host na kasama niya sa mga sandaling yun. Ang galing ni Bitoy, talagang may presence of mind. Tumalon agad sa loob at tinulak siya palabas. Paglabas naman niya, wala pang 1 minute, na-revive na siya, okay na siya. At nang mahimasmasan, ikinaloka naman ni Alan Kay ang naging reaksyon ni Julia. Okay naman na siya. Siya pa nga sorry ng sorry. Uy, sorry, hindi ko nang hulaan. Hindi ko siya kaya. Di ba yung audience na tense? Ay, gumano yung audience. Tapos, pagkatapos tumayo siya umalis, lumakad na. Palapakan yung audience, kumakaway pa talaga. Naloka ka, Julia. Pero just the same, pinadala siya ng Itbulaga sa St. Luke's for check-up. Kaya ako nandito ngayon sa hospital kasi gustong masigurado ng mga doktor na kung ano yung nangyari. Pero wala namang problem kasi doon din sa studio biglang
nabuhayan na rin ako eh. Sa hindi inaasahang insidente, si Julia, laking pasasalamat sa mga taong sumaklolo sa kanya. Doon po sa lahat ng tumulong sa akin, sa Itbulaga, thank you very much. Doon ko lang nakita na parang, wow, people still care. And doon po sa lahat ng tumawag sa phone, na hindi ko na po nasagot, pasensya na po. Alam ko naman kaibigan ko kayo. So, and I know you guys are really concerned. I'm okay. Okay ako. Tumatawa-tawa na ako. Okay lang. Yun lang talaga, bumagsak lang talaga ako kanina. And dun po sa mga fans ko, thank you po dahil sa concern nyo. And don't worry, okay lang ako. Sa Monday po, magkikita-kita tayo ulit sa Itbulaga. Real trooper. I salute you also. You belong to Itbulaga. Kapuso ka. Alam mo ba, tama yung sinabi ni Alan eh. Julia is really a trooper all the way through. Talagang lahat sinusunod niya. And she was texting me yesterday, bago nag-umpisa yung Gawad Urian, sabi niya, I'm okay na, don't worry. See you tomorrow. Sabi niya, see you on Monday. So, Jules, see you tomorrow. Very consistent nga sa behavior niya pala dun sa extra challenge eh. Minsan pag napansin ko sa kanya, kapag may nararamdaman siyang tension o kinakabahan, she tends to joke about it eh. Ganun na talaga yung reaksyon niya. So parang hindi mo mabasa, ano ba, nininervous ka ba, nanloloko ka? O yun nga, di ba? So mga mukha ninyo parang hindi mapinta. Ano bang gagawin ninyo, di ba? Pero syempre, quick minds. But you have to hand it to her for trying anyway. Kahit nininervous siya. Hindi, mahirap yun ha, di ba? Nasa loob ka ng fiberglass na tube, tapos may, may bubbles. May bubbles. Soap bubbles. Tapos may pressure pa na sumagot. Tama yung sabi ni Alan, Jules, saludo sa'yo ha. Ibang klase ka rin. You're a fighter, baby. Mamaya po, eto. Fighting. Napapag-usapan na rin yung fighting. Si Dino at si Dino Guevara at si Kim De Los Santos, totoo nga bang hindi na magkakabalikan? Ay, nako. Ang daming umaasan sana magkaayos yung dalawa. Ang tanong nga, nauwi na nga ba sa korte ang kanilang relasyon? As in annulment? Titignan natin. Hiwalay ang Dino Guevara at Kim De Los Santos. Sa annulment na nga ba hahantong? November 2004 nang sumabog ang balitang nauwi sa hiwalayan ang relasyon ni Dino at Kim. Naging isang malaking issue ang dahilan ng pagwawakas ng halos 4 na taon din nilang pagsasama. Alam naman ng mga tao kung bakit. Sorry dahil nasaktan ko nga siya at sana alam kong mali yun. Ngayon makalipas ang 7 buwan, ang posibilidad na magkabalikan pa sila ay naging malabo na. Dahil si Dino, nagpaplano na raw na ipaanala ang kasal nila ni Kim. Actually, nasa proseso sa abogado ko na para ayusin yung annulment. Pero wala pa siya sa korte or something. Wala pa atang natatanggap si Kim ng papel na meron ng annulment. Kasi inaayos pa lang kung ano lalagay ko. Buo na umano sa isip ni Dino ang desisyong ito at naniniwala raw siya na pareho silang makikinabang ni Kim kapag napawalang bisa na ang kanilang kasal. So, alam kong masaya siya doon at masaya naman ako dito ngayon. So kailangan, di ba? Pareho kami masaya. Lang ipitin ko yung kasayahan niya, ipitin din niya yung kasayahan ko dito. Give and take, kumbaga. Ayon din mismo kay Kim, wala siyang problema sa balak na pagpapaanal ni Dino ng kasal nila. Ito ang laman ng text message na ipinadala ni Kim sa S-Files. Kung dun siya sasaya, di sige. Happy ako dahil sa nangyari. I'm able to live my life, travel and enjoy new things. I always know the Lord has plans for me. Maybe this time around, I'll find what is rightfully mine. As of now, I'm enjoying a single girl in America and it is fun. Kasi buhay naman parang showbiz din Isang bola lang yan. Iikot ka, aakit ka, tapos bababa ka. So parang nangyari rin sa akin. Dumating na bumaba ako, tapos sumakit din, dahan-dahan umakit. Complete happiness, yun yung hanap namin. Juliana Palermo, nagnakaw eksena sa Miss Universe na ginanap sa Thailand.
kung si Miss Philippines Joanna Cabrera wagi sa Special Awards ng Miss You. I have the Royal Thai Silk Award with me, which represents how I carried my national costume that night. And I have the Miss Photogenic Award. Si Juliana naman daw, naging isang crowd favorite doon. Ang sambayanang Pilipino, happy na naging Miss Photogenic si Joanna. Happy rin kaya lahat ng si Juliana ay nagnakaw eksena. Aba, tiyak ang taong bayan, may reaksyon diyan. Pang 1 to 10, pang ilan si Juliana Palermo sa pinakamagandang babae sa Pilipinas? Number 1. Aba, number 1 talaga. Kung sakasakaling may pagkakataong kang ligawan, si Juliana Palermo, paano mo siya liligawan? Hindi ko masabi dahil may edad na ako, 65 na ako eh. Paano niya kung yung asawa mo makilala si Juliana Palermo? Papakasalan ka pa rin ba niya? Ay, patay siya sa akin. Pasado sa lahat, si Juliana, pang-beauty queen ang dating. Ang kwento ko kung paano nakanakaw eksena sa Thailand, aalamin natin. Kasama po natin ang tinaguriang Miss Venus. Ika nga po ay isa sa pinakamagandang dilag sa larangan ng puting tabing, sa telebisyon, sa movies. At tinahangaan at pinagpapantasyahan ng lahat ng kalalakihan. That includes me. Ladies and gentlemen, ang ating pong dream girl, Juliana Palermo. Hi. Isang Juliana Palermo, you need not to join any beauty contest, no? But I want But to. still, pinagkakaguluhan ka. Paano ka pinagkaguluhan doon? Ang nabalitaan namin, medyo ikaw ang naging eksena ng lahat ng nanonood doon. In fact, di pala lang yung konti. Hindi, after nung buong pageant, since I write for Philippine Star, nag-isip ako ng pang-deadline ko. So, di pinanood ko si Miss Canada. I was watching her kung paano siya sumagot, ganun. Kasi biglang pumasok yung international media, di ba? So, I just watched her. And then after nun, nung medyo patapos na sila, parang palabas na sila, huminto sa akin, merong ibang nagpa-picture. Judge na si Alexandra, nag-usap daw kayo. Sabi niya, why didn't you join? Sabi ko, yun na nga, kinuwento ko. I tried to join, but I wasn't accepted. In a lighter, naman. Parang si Alexandra sort of saying, you shouldn't be on the seat. Yeah. You should be on the stage. Billy Bush was the one who said that to me. Bait-bait nga, bumaba siya. Kinausap ka? Yeah, tapos sabi sa akin, what are you doing? Why didn't you join? You could have won this whole thing. Haba agad ng hair ko. Siyempre naman. Oo, siyempre, yung host na yan. Dami nagsasabi na, panalo daw, ika nga number 1 yung pictorial mo sa Epic Song. Thailand. When we went to Bangkok, nung nalaman nilang pupunta akong Bangkok, nagpa-schedule agad sila ng pictorial. Doon kinunan. Mga location na pinuntahan nyo? Wala, sa hotel lang. Sa hotel lang lahat? Pero magaling photographer. Pero how was it? I'm so excited about knowing how did it go? You're so excited. Gano'n ka-sexy, man. Medyo nailang ako nung nag-pictorial ulit kasi it's been a while since nag-pictorial ako ng sexy. Lately, I haven't been doing anything sexy. Yung dream mo maging international beauty queen, andyan pa rin ba? Oo naman. Kasi na-realize ko yun nung nanonood ako, affected ako sa mga pangyayari. Kasi Affected ka in what way na nanghihinayang ka, naiinggit ka, nagagalit ka dahil hindi mo na-experience lahat to? Hindi, kasi all I care for is for our country to win. I want our country to have a good image. That's why I think naman I have what it takes to represent the country and share a true Filipina beauty. Okay, ladies and gentlemen, Juliana Palermo, the queen of beauty. Thank you so much. Aba, parang gusto ko na rin i-congratulate si Juliana sa mga pangyayari sa kanya sa Bangkok. Pero eto mga kapuso, tanong ko sa inyo, I'm sure meron kayong mga kamag-anak o kaibigan na nagtatrabaho sa Japan. Paano kung nabalitaan yung may boyfriend, yung kamag-anak or kaibigan nyo na Yakuza? Naku, anong mararamdaman ninyo? Ito si Priscilla Almeda, napapabalitang may boyfriend daw na Yakuza. Totoo kaya ito? Eto, panoorin yung buong kwento. False alarm na pagkamatay ni Priscilla Almeda. Paano at saan ba nagumpisa? Ang balitang ito ay kinagulat ng marami. Agad namang binigyan linaw ng walang katotohanan. Ang mga kaibigan na kasama ni Priscilla ang nagpatunay na walang katotohanan ng kumakalat na intriga. Isa sa kanila, si Chris. Matalik na kaibigan ni Priscilla si Chris Montero. Kasambahay nito sa tinitira nilang bahay sa Chiba, Japan.
Parang best friends kami ron sa Japan. Nag-meet kami, last year pa ng May. Magkasama kami ng mahigit a year na rin. Third week yata ng May yon. May tumawag sa akin si Genevieve. Sabi daw, namatay daw si Priscilla. Tumawag nga daw yung Philippine Embassy sa kanya. Tinatanong kung totoo ba yung balitang ganun. Tapos sabi ko kay Genevieve, hindi totoo. Then tinawagan namin si Priscilla ng umaga. Ako pa nang gising sa kanya. Yun talaga yun, yung pinatay, yun yung involved sa sindikato, hindi siya yun. Meron talaga namatay na Pilipina. Mahigit 1 buwan na yun eh. Bago lumabas yung issue kay Priscilla, bago lumabas, almost a month na pinatay yung Pilipinang yun. Actually, gusto niyang mainis, pero hindi niya alam kanino siya maiinis o magagalit. Buhay nga si Priscilla, pero ano nga ba ang estado ng buhay niya sa Japan ngayon? Kumakanta siya, talent ng club. Kumakanta siya pag may mga shows. Everyday yung pasok niya. Masaya siya sa buhay niya ron. Pinabulaanan din ni Chris ang isyong miyembro ng Yakuza ang boyfriend ni Priscilla. Patunay ay ang kaligayahang nadarama niya ngayon sa piling ng kanyang half Filipino, half Japanese boyfriend na nakilala niya sa Japan. Normal, sa construction yun parang contractor sa field. Parang, kung baga dito siguro, parang foreman ang dating or parang engineer na rin ang dating. Kasama ko sa work dati yon, yung guy. Tapos doon sila nagkakilala. Nais ihayag ni Priscilla ang katotohanan, subalit mas palagay siya sa pananahimik. Sana tigilan na lang kasi kawawa naman siya. Gusto niya munang manahimik, bigyan na lang natin ng privacy na maging masaya naman siya. Hindi totoo kasi talaga. At para tuldukan na ang mga pagdududa, nagbigay ng mensahe si Priscilla sa kanyang mga fans. Oh, this is Priscilla. Buhay na buhay ako. Huwag kayo mag-alala. I'll be coming home soon. Okay, you guys take care. I'll see all of you soon. Oo, naloka na ako. Di ba? Masarap na nakakaloka. Ganyan ang buhay artista. Alam niyo ba kung paano tumatakbo ang isang araw para sa amin? Ito, panoorin niyo. Ang heartthrob best actor na si Efren Dennis Trillo, sinundan namin. Watch this. Hi, good morning. Ito nga pala yung kwarto ko. And today ay may taping ako ng Darna. Pagkatapos ko mag-tape ng Darna, meron akong pupuntahang awards night sa gabi. Tapos pagkatapos ng awards night na yun, babalik ulit ako sa taping ng Darna. Ang unang ginagawa ko pagising, naliligo muna ako. Laman ng bag ko, dito ko nilagay yung medyas ko. Digicam, shades, iPad. Okay, ready to go. Ngayon, pupunta na ako sa taping at tara, samahan niyo ako. Ang location namin ngayon ay sa Sikatuna Village. Natulog ako mga, pagsi 7 o'clock na yata eh. Mga 1 kalahating oras lang pala yung tulog ko. Hindi pala 2. Pag papunta ng taping, gusto ko laging may music kahit anong ginagawa ko. Kahit nag-drive or nagbibihis or hindi talaga ako palalabas na tao. Kaya pag may free time ako, napahinga ko lang sa bahay. Hindi ako gumigimik kasi hindi naman ako umiinom. Hindi naman ako naninigarilyo. Mahilig talaga ako manood ng mga movies. Nakakatuwa lang na and hindi ko akalain na ito yung gagawin ko paglaki ko. Ngayon pa lang kami mag-start. Kukunin namin na eksena yung fight scene. Action! Ganong eksena, parang minomotivate ko na kagad sa sarili ko na ganito action yung gagawin. Kailangan mag-build up ako ng tension. Time check is 1 o'clock and so far, medyo matatapos na namin kunan yung mga inserts. Eksena puro sa labas, di ba? So, ayun, tuluyan na ngang umulan. Pag biglang umulan, talagang wala tayong magagawa ron. Kailangan tigil muna lahat. Kain muna ako, tapos maliligo na ako, tapos magbibihis na ako para diretso na kami dun sa AFP Theater, para dun sa Urian. Susot ko na yung barong ko. Okay ba? Thank you. At sinamahan niyo ako sa ginagawa ko sa everyday life ko as an artista. Okay, thank you very much. Bye. See ya.
Okay. Ngayon, eto na po. Si Wendell Ramos, may mga intrigang ipinupukol sa kanya. Ginagawa daw niyang katotohanan ang mga dapat lambingan na eksena. Nako, Wendell, kailangan sagutin mo yan sa magbabalik ng S-Files. Yan lang po kayo. Abangan, Aiza Seguera, mas pinapaboran nga ba ang kanyang special friend kesa sa sariling ina? Ang katotohanan mamaya. Judy Ann Santos, may mga sasabihing dito nyo lang unang maririnig. Tutukan. Iza Calzado, sa pagkawala ng una't ikalawang ina. Maglalabas ng hinaing na kanyang kinikimkim. Gaano nga ba kabigat ang kanyang saloobin? Susunod, hiwalayan dito. Attention. Attention. Wendell Ramos, iniintriga sa kabila ng tagumpay niya. Sa katatapos lang ng 28 Gawad Urian kagabi, binigyang parangal si Wendell bilang Best Supporting Actor sa pagganap niya sa pelikulang Sabel. Una-una, si Dog. Gusto ko magpasalamat sa Diyos. Lord, thank you po. Sa mga magulang ko, saka kay Douglas Cano. Saka sa anak ko, Ledel. Thank you. Pero sa kabila ng pagkapanalong ito, ay ang tumitinding intriga kay Wendell, partikular na sa mga babaeng nakaka-eksena niya. Panalo man si Wendell sa husay niya ng pag-arte, tila gusto naman siyang talunin ng intrigang ibinabato sa kanya ngayon. Nadadala nga ba siya sa mga eksenang lambingan ng tema, kaya tila tinututo niya? Mababawi ba ng pagkapanalo niya ang baksik ng panibagong intriga? Ang kasagutan ni Wendell live dito sa S-Files! Mga kapuso, kasama po natin ang nanalo na bilang Best Supporting Actor sa Gawad Urian 2005. Mga kaibigan, isa sa pinakamagandang lalaking hinahangaan ko, Wendell Ramos. Wendell, congratulations. Salamat. Anong pakiramdam mo ng araw na yon? Nagulat ka ba o talagang inaasahan mo dahil Sobra, nagulat ako noon. Mukhang naiyak-iyak ka pa ng konti, ha? Oo, kasi nag-good time ako ni Dogs eh. Nag-good time ka ba? Nag-good time ako ni Dogs. Pero taka muna. Sa isang Wendell Ramos, bakit hindi ba nawawala yung issue na naliling siya sa mga nakakapareha niya? Bakit andun parati yun? Hindi ko alam bakit nila binibigyan ng mali siya. Yan. Yung pagiging totoo lang, kaya... Dahil gusto mong maging totoo ay napapanood nila sa telebisyon. Sa telebisyon. Trabaho naman natin yun, di ba? Yun. Pagka ba ganun ang mga role mo, you prefer for it? Siguro, tinatry ko lang na maging komportable kami sa isa't isa ng co-actor ko. So, yun. Ganun lang. So bakit kaya hindi nga natitigil yun? Hindi ko alam bakit binibigyan nila ng mali siya. Siguro, nagiging parang totoo lang. Siguro, lumalabas lang na parang nagiging tama lang yung mga eksena namin. Tama lang yung acting namin, gano'n. Tama-tama lang lahat. Kasi siguro dahil pati doon sa Urian kinilala ka na pinarangan kang Best Supporting Actor. Sa Sabel, ano ha? Sabel? Sa Sabel. Yan ang signales na talagang pagtrabaho, ginagawa mo talaga. Pag lambingan trabaho, lambingan talaga ginagawa mo. Oo, kasi yun yung yun yung sa story, yun yung hiningi ng script. So. Pero anong pakiramdam mo nung tinawag ka? Wendell Ramos, Best Supporting Actor. Lalo na yung mga kalaban mo, matitinik yun, ha? Oo, sobrang, syempre, sarap na feeling ko, Joey. Saya. Masaya. Kamusta naman ang... Until now, hindi ko pa ma-explain yung... Pero, sino ba nabigay siya ng inspirasyon para ma-achieve mo lahat ito? Siyempre, yung kid ko, yung family ko, and yung baby ko. Pero parang hindi ka na masyadong maipit sa tatanungin ko, tawagin natin ang inspirasyon mong totoo. Yeah. At inspirasyon ng mga ama. Del. Ang gandang lalaki. Totoo niyang pangalan? Wendell Jr. Yeah. Hi, Wendell Jr. Say hi. Hello. Alam mo, pagka nakakita ko ng bata, isa lang tinatanong ko eh. Who do you love? Ha? Ano, mukhang ang lambing naman. Naku, Wendell, hinahangaan kita sa pagkapanalo mo. At lalong hinahangaan kita sa klase ng pagmamahal mo sa iyong anak. Salamat. Congratulations and thank you very Salamat, much. Joey. Wendell Ramos po. Thank Best you. Supporting Actor. Iza Calzado, nangungulila sa gitna ng tinatamasang tagumpay. Sa gabi ng parangal ng Gawad Urian, kinilala si Iza sa husay ng pagganap niya sa pelikulang Sigaw at nagwagi bilang Best Supporting Actress. At ang pinakamahusay na pangalawang aktres sa Gawad Urian ay si Iza Calzado for Sigaw.
sa pagtanggap niya ng prestihiyosong parangal. Nagpasalamat siya sa lahat ng sumuporta sa kanya. Pero ang mas nakatawag ng pansin, ang pag-alay ni Iza ng pagkilalang ito sa dalawang pinakaimportanteng babae sa buhay niya. Ang dalawang kinilala niyang ina. Ang inang nagluwal sa kanya at ang inang nagpatuloy ng paggabay sa kanya. Inihahandog ko po itong award na ito sa aking yumaong ina at sa asawa po na aking tatay na kasama na rin po ni Lord ngayon. Thank you so much. 19 years old pa lang si Iza nang pumanaw ang tunay niyang ina na si Maria Antonia Usher. Pero ang tungkuling naiwan nito, pinuna naman ng tumayong pangalawa niyang ina na si Myrna Razon. Ngunit tila naglaro ang pagkakataon sa mga sumunod na pangyayari sa inakala nilang nabuo na nilang pamilya. Mahigit 2 taon lang ang itinagal ng pagsasama nila. 3 linggo pa lang ang nakalipas ng bawian rin ng buhay si Myrna. Si Iza, isang anak na 2 beses na ulila sa ina. Sa likod ng kanyang mga ngiti, nakatago ang lungkot at kanyang pangungulila. Gaano nga ba kasakit para sa kanya ang bawian ng hindi lang isa, kung hindi 2 ina? Ang saloobing kanyang kinikimkim, sa kauna-unahang pagkakataon, isisiwalat na ni Iza. Live, dito lang sa S-Files. Mga kapuso, isa sa pinakamagagandang mukha sa showbiz ngayon at ang Best Supporting Actress ng Gawad Urian, Miss Iza Calzado. Thank you. Hi, Pia. Hi, Hello, Iza. everyone. Good afternoon. Good afternoon and congratulations Thank you. sa parangal na naibigay sa'yo kagabi. Thank you so much. Iza, ano yung feeling, first of all, na ginawa ka? You know, ilang taon ka lang sa show business and right away, biglang na-awardan ka na ng Best Supporting Actress. I'm extremely flattered, overwhelmed. Actually, hindi ko maramdaman. Sa totoo lang, bago yung category na yun, bago tawagin, nanginginig na talaga ako. Tapos parang, nung sinabi yung name ko, parang, okay, daddy, kiss, right. Okay, get up, go to stage, say thank you. Alam mo, Baby parang steps. baby steps. Tapos Unti-unti. parang kang robot na, oh, and then, hindi ko talaga ine-expect kasi parang, oh, Lord. Pero Iza, yung feeling ng happiness mo, buong-buo ba kagabi? Marami nakapansin na may halong lungkot, yung pagkasaya mo sa iyong pagkapanalo. Yeah, syempre, like I said last night, my whole family's not with me anymore. My mom passed away before I entered show business. And then my stepmom recently passed away. So, syempre, hindi siya ganun kabuo. It would have been better sana kung nandun sila with me to share everything na meron ako ngayon. What did you miss most about your mom not being there last night? Yeah, a lot. You know, when she was alive kasi, hindi ko talaga, I really wasn't able to spend so much time with her because I was in school and, you know, it was during the days na you wanted to have so much fun. You wanted to go out a lot. Alam mo yun, barkada. I know what you mean. And kasi teen years yun. Tapos when she passed away talaga, ang dami kong pinagsisihan. So, kagabi sana would have been perfect na to have dinner with her. Me and my dad, we had late snack after with my yaya. Tapos, it would have been nice if kasama namin yung mom ko. Pero ano yung mga fondest memories mo about her? Fondest? Madami. Maloko kasi yun eh. Tsaka siya talaga siya yung sinasabi namin na si Raulo talaga ng pamilya. Hindi, in a nice way. Alam mo yun, kakaiba siya. Ano yung pinaka-bonding activity ninyo nung buhay pa siya? Nung last mga 4 years ng life niya, kumain. Nag-share kami ng maraming pagkain. Tsaka nang hoard pagka paubos na yung pagkain. Minsan manonood kami ng TV. Ito, pinapanood namin to dati, S-Files, nasa kama kami. Tapos, wala. Mahilig din sa chismis yun Pinapatuloy niya yung chismisan. Ginusto ba niyang mapasali ka rin sa show business one day? I think so. Actually, kasi siya, I think frustrated actress yun eh. Kasi ang ganda-ganda niya talaga. When I was young, I entered showbiz for a year and siya yung masipag na nagdadala sa akin sa VTRs, sa auditions. So I knew na, that's why I entered showbiz eh. I knew that it was a sign from her.
everything fell into place. Like, after she passed away. Pantene, then showbiz. And then, yung award kagabi. And then the award. Para talagang confirmation na anak, tama tong ginagawa mo. Gaanong ka-close ka naman naging dun sa naging stepmother mo? Close din. I mean, she wasn't my real mom, but I loved her. Minsan nagte-text kami, and I would always tell her na, you're part of my life. You're like a mom to me. Last night, sa acceptance speech mo, pareho mo silang binanggit. Parang equal billing yung binigay mo sa kanilang dalawa. Yeah. Bakit, Iza? Actually, syempre, I mentioned my mom first kasi magagalit yun kung hindi siya yung first. Pareho naman silang naging mabuti sa akin. And sa akin, pantay-pantay lang lahat. Alam mo yun? And I know na actually they weren't really friends. But I think now, they might actually even be together. So I just wanted to give her importance because she was important din to us. And so was my mom. She's so important to me. Sana lang, nandito lang talaga. Kaya kayo, yung mga mommy ninyo, huwag niyong pababayaan yan. How different was it, Iza, when you lost your stepmother to when you lost your real mother? Oh, totally different. Kasi yung stepmom ko, cancer. Alam mo na eh. So, medyo may closure, may time to say hi, hello, to show that you love them. With my mom, medyo biglaan. So, mas masakit. And I was 19. I didn't have this career that I have now. I wasn't so busy with work. It was more painful with my mom, syempre. And it's my mom. Habang nagkakwentuhan tayo dito, I'm sure marami sa mga nanonood ang nakaka-feel ng iyong storya. Marami sa kanila nangungulila rin sa kanilang mga magulang. Where do you draw your strength na pwede nilang pagkunan ng sarili nilang lakas? God. Isa lang yung sagot ko dyan, God. Kasi, before my mom passed away, gosh, ano ba? Before she passed away, hindi ako nagsisimba eh. Well, my parents didn't really go to church every week. Sorry, Dad. But when my mom passed away, I was looking for something. And sabi ko, parang he was giving me a choice. It was the right or left. Parang two options lang yan. There's always a choice, diba? So, I knew that maybe God's way, clinging to God, was the right way. So, that's what I did. And ano sa'yo yung meaning na parang you lost a mom twice? What do you think it's trying to tell you? Or how do you come to terms with it? It's hard. That's exactly what I told my stepmom. I think it's just trying to, maybe God just wants me to become more of a woman. There's something, there's a meaning, there's a purpose, some higher meaning to all of this. At when you mention acceptance, ang ibig sabihin rin ba nun ay closure na rin to a painful or a couple of painful chapters sa iyong buhay? Yeah. I think the fact that my stepmom and I got that chance to medyo spend time. Yeah. There's a lot of baggage that na-release na. With my mom naman, it's really ganun eh. Na yun, accepted ko na, matagal na. And I think she's happier now. Do you sometimes still feel yung kanyang presence kahit, she's not here physically, pero... Lagi. Sabi ng daddy ko, sinaniban na daw ako ng nanay ko. Ay, excuse me. Ang presence niya always, naaalala ko siya. Kapag wala eh, random events or ganyan. I just remember, my mom was like this, like that. And then when I make Hirit something, parang, oh my gosh, my mom was exactly like that before. And I used to hate that. And then now I'm like this. And after yung pagkapanalo mo kagabi, did you say a little something special to her in your prayers or...
I'm sure you talk to her in your private time. Yeah. I visited the Adoration Chapel sa Mother Ignacia, yung sa St. Paul. There was a time na lagi kaming nandun ng mom ko. So, I went there last night. So, yun, I said some stuff. Yeah. I love her and I miss her. I wish talaga that nandito yung mom ko. Kasi, minsan, ramdam ko talaga na kailangan ko pa ng mom. Naghahanap pa kayo ako ng mom. Iba kasi yung care ng isang nanay. Kaya ako, pag nakakita ako ng mga mother and daughter, lalo na yung parang ang ganda-ganda ng relationship nila, hindi ko talaga I see it right away na, you know, you guys are lucky to have each other. So you better treasure what you have. Ano sa tingin mo yung mga qualities ng iyong mommy na ibaborrow mo for your kids? Sana matutunan ko maging matipid. She was so good with money. She always wanted the best in us. My mom I didn't think she really had the best way of saying things. But she was still so concerned about our welfare, our future. And ganun yung gusto kong maging. And loving mom talaga. I like the fact that she was fun to be with also. So, ganun yung gusto kong maging. And a lot more. You wanna say something to your dad? Do you have any message naman sa daddy mo? I love you and thank you talaga. Thank you for everything, Dad. You mean everything to me. He's my father. No matter what happens, he will always be my father. So, I'm thankful to God because he's my father. Iza, we're so touched with your story. Sobra. Grabe. I mean, it's one thing na magkaroon ng tragedy in the family, pero yung pagka-embrace mo dun sa iyong sitwasyon is really admirable. Hindi ka lang magaling na actress, magaling ka pang tao. Thank you so much for sharing. I just have to say this. Everyone out there, kung meron kayong pinagdadaanan na painful, I would highly recommend clinging to God because He's really something else. He's amazing. So there. Thank you so much. Abangan, Aiza Seguera, sinuway nga ba ang sariling ina dahil sa special friend niya? Susunod, Judy Ann Santos, sasagot na sa mga isyong kinakaharap niya. Attention. Attention. Judy Ann Santos, sa Love Life at Career, wagi! Kagabi natanggap ni Judy Ann Santos ang pangalawang Best Actress Award niya para sa natatangi ng pagganap sa pelikulang Sabel. Wow! Lord, thank you very much. Sa lahat-lahat po ng bumuo ng Sabel, para sa atin to, at sa lahat ng manunuri, thank you very much. Bayad po si Sabel sa BIR. Pasado siya sa BIR, wala siyang kaso. Salamat po, Sorry. Thank you. Si Ryan Agoncillo, hindi rin niya nakalimutang pahalagahan. Ryan, thank you. Sino nga ba si Ryan Agoncillo sa buhay ni Judy Ann Santos? At matapos makamit ang isa pang Best Actress Award, ano na nga bang mga bago niyang hakbang? Mga sagot niya, eto na, Judy Ann, live dito sa S-Files. Congratulations. Thank you. Congratulations. Thank you very much. I was able to see parts of the movie Salamat. And talagang deserving ka naman doon. Ngayon ko napatunayan na hindi ako nagkamali ng desisyon na tanggapin yung project. Kasi marami bumabati ko sa'yo na bakit niya saka, tinanggap yon, medyo risky, ganyan, di ba? Saka nung time na yun, bakit siya nagpakita ng likod ang taba-taba naman niya, ganyan. Parang hindi naman po kasi katabaan si Sabel ang kailangan. Dan yung storya naman yung kwento. Yung kwento naman, tsaka kung ngayon paano naka-backless ka. Hindi, wholesome ang dating. Wholesome ang dating. Are you gonna do a movie agad? Soon? Or? Sabi ni Direk Joel, baka magkaroon kami uli ng project this year. I hope and I'm praying na sana matuloy. Sa ngayon, wala pa ako naka-line up na projects. Okay, so diretso na tayo. Ako mismo nagulat when I found out na nalilink kayo sa isa't isa. Who is Ryan sa buhay mo ngayon? Kasi nakita ko rin sa reaction ng audience nung pinasalamatan mo siya, kulang na lang gumuho yung ceiling, no? Sa lakas ng hiyaw at sigaw ng mga tao. I could say na he's one person na pagkakatiwalaan ko sa lahat ng bagay. At saka, even after the show,
meron pa rin kaming communication. So the relationship, kumbaga, didn't stop Yeah. on the professional level. Kumbaga, natapos nga yung show, tuloy-tuloy pa rin. Nag-umpisa lang naman talaga yung link-link nung sa Kristala lang sa show lang. Right. Oo. Pero before that, magkaibigan naman na talaga kami. So, Pero acquaintance lang, parang Oo, gano'n. pero hi, hello, ganyan, nagkaka-interviewan kami. Pero ngayon lang talaga. So, it just got deeper lang after the show. Well, until marinig kong umamin nga, hindi ako maniniwala. So may aaminin ba? Bigay nyo na lang muna sa akin yan. Right. Kasi ngayon lang naman ako nagkaroon ng ganito talaga. At ngayon mo lang talaga hiningi. Yeah. Di ba? Na huwag Parang sumagot. I wanted to last sana. So, sana, parang sa akin lang, ito yung tipo ng taong hindi mo basta-basta pwedeng sabihin, ano lang yan, showbiz lang yan. Ganito lang yan, promo lang. Wala. Siya pa. Ay, nako. Kilala mo yun. Kilala ko yung kaibigan kong yan. At sinasabi ko sa'yo, aalagaan ka nun. At loyal, very loyal friend yan. And alagaan mo siya. Hindi, kasi mahirap maghanap ng katulad niya. Guwapo, matalino. Di ba? May ambisyon. Oo nga. Di ba? Hindi siya yung type na komportable siya sa ganung situation na medyo high profile ang buong situation. Anong ano niya? Surreal para sa kanya yung ganito klaseng sitwasyon or setup. Right. Kasi hindi naman nga, kagaya sabi ko, hindi siya showbiz. He's a very private person. Yeah. Hindi rin siya yung tipo ng tao na mag-explain ng mga bagay-bagay. Correct. I think naman kahit paano nakaka-adjust siya sa mga Actually nga, napansin ko, he's changed quite a lot, no? Not quite a lot. A lot talaga. He's changed a lot since he started. Marami na siyang mga bagay-bagay na tanggap tungkol sa business and everything. No? Pero sige, wala mang aminang magaganap ngayon. Totoo bang na-meet na niya yung mga parents? Meron na bang meet the folks na naganap? Meron na bang dinner at in the house in Commonwealth? May mga ganon? Wala pang ganon. Pero or ikaw in the house in BF? Na-meet ko yung parents niya and they were both nice talagang. Na-meet din niya yung parents ko. Magkahiwalay nga na kasi hindi naman kasama si mami at si daddy. Ano yun? Mamamanhikan? Magkasabay? Hindi. Nagkataon lang na dumalaw si mami sa set tapos pinuntahan din ako ni daddy sa set. So, ayun. Sa ganun panahon lang sila nagkakilala pero hindi talaga yung formal talagang. Okay. Siyempre, hindi mo pwede mag-guest ka sa S-Files na hindi ka nalalagay ang spot, di ba? Walang ganun eh. Wala nga. Walang ganun. Anong point, di ba? Diba? Walang point. Oo nga eh. Kaya siyempre kasama natin ang aking kumpare, Nax. Ryan is on the phone. Ryan! Hello, pare. Pare, anong balita dyan? Ano, Ikaw, pare? Okay lang. Marami kang tinatago sa aking lihim. Pare, ako aamin lang ako pag aamin ka na. Ako aamin ako pag may aaminin na. Promise ko sa yan. Pero, you're watching the show, I'm sure, no? At narinig mo yung mga sinasabi ko tungkol sa'yo. Ako sobra akong happy sa'yo at sa inyong dalawa because nga it seems that you do have something real and genuine, no? Lalo sa industriya nito na napaka-cynical ng ibang tao, na sinasabing promo, sinasabing napaka-showbiz ng lahat ng mga bagay-bagay, di ba? I have a question for you, dude. Okay. Shoot. Bakit sa tingin mong hindi ka papayag na mawala si Juday sa buhay mo? Siyempre, naman, minsan ka lang makasama ng best actress, di ba? Tsaka, I think she's one of those people na positive yung effect sa akin. I mean, it's something that I know, it's something that my family knows, and also my friends, and even the people I work with. I think, I'm stepping lighter now kasi maganda. Good vibes kasama si Juday, and I think she brings that part sa everyday life ko. So you can say na she's made you a better person? Definitely. Pero talagang... Mag-usap tayo parang wala siya dyan, ha? Oo, parang ganun nga sabi ko eh. Wala ako dito, wala. Oo. How did you feel nung nagpasalamat siya sa'yo at umugong yung buong venue? Parang yung date mo nanalo ng prom queen. Di ba? Oh, parang wow. gano'n yan eh. Tapos, it was very surreal kasi parang minsan ka lang makasama nga ng best actress tapos napasalamatan ka pa. I felt very nervous for her at first. Tapos nung huli,
Kala ko baka ako kasi yung malas eh. Yung huli kasi award sa Sinamahan mo siya? Kasama ako, hindi nanalo eh. O pag ito, hindi na pa natuloy, hindi na talaga ako sasama next time. Tuloy-tuloy na yan. Hindi ka nagdalawang isip, Rai, na sumama sa kanya? I think it was important for her also to have asked me. So ako naman, the only thing I could do is to say yes, diba? Parang, para sumuporta rin. Do you see yourself in this for the long run? It's very rare that you find relationships that last in this business because pwedeng nabuyo lang kayo sa isa't isa. Yes. Dahil araw-araw kayo magkasama. I think we've made it a point na we go beyond that, you know. Hindi lang dahil araw-araw kayo magkatrabaho, but also because there's something real that has to be, kailangan alagaan. And that's what I appreciate about Juday also because she takes her time out para alagaan talaga yung kung ano man yung meron kami. And I couldn't do anything but suklian yung pag-aalaga. I refuse kasi to make entertainment out of my life and the people that I love. So, kung tatanungin niyo ako dyan, I mean, on national television, it makes it entertainment, diba? Right. So, ako lang... so, mamaya, tatawagan kita sa cellphone, ha? Sa cellphone, mamaya. Mag-uusap tayo. Ano message mo kay Juday? I'm just really proud of her, and it's really her moment to shine now. She's proven a lot of things, and I'm proud of you, not just as an actress, but the good person that you are. Ano message mo sa kanya bago may baba yung phone? Naiyak na siya. Ayan na. Sino ako ba? Si Ryan. Ano message ni Ryan? Rai. Ako? Ikaw yata umiiyak dyan, ano ba? Ikaw ba umiiyak? Yung show ko magsisimula na rin eh. Sige. Ang quick goodbye mo na lang kay Juday bago quick goodbye? Quick goodbye, sige. Well, as I said kanina, I'm very proud of you. Our friends are very proud of you. Family is very proud of you. Lahat kami dito. I guess kagabi yung pagkakapanalo meant a lot of things sa maraming tao. And yung siguro yung manunuri, pinuri ka nila doon sa acting mo. But I guess what they don't know is the important thing, hindi yung trophy ang importante, yung binigay nila sa'yo. Yung smile mo kagabi, buong gabi, that was priceless. And ikaw nagpangiti sa kanya. Because that was very special. Ryan, ikaw yung nagpangiti sa kanya, pati yung trophy. Hindi sa akin nakatingin, sa malayo nakatingin habang yakap yung trophy. Juday, message mo kay Ryan. Thank you for making me strong and for giving me so much inspiration, lalo na sa mga times na sobra akong down na down. Thank you so much. Thanks, Bob. Ryan, alagaan mo si Juday, ha? Mabait na bata yan. Ha? At saka Juday, ha? Alagaan mo yung kaibigan ko. Wala kang mahanap na ganyan kahit saan. Na ba ito? Oo. Meron na kayong dalawang blessing. I bless this relationship. Kung ano man yan, yun na yun. Yun na yun. I'm happy for the two of you, sincerely. Thank you so much, Juday. Ryan, mag-usap tayo mamaya. Salamat. Usap tayo mamaya, pare. I'm happy for you. Congratulations, ha? Thank you. Ayan po, Ryan Agoncillo on the phone live to greet Judy Ann, ang kanyang friend na ayaw pa i-categorize, pero ganun talaga yan. Yeah. Ibibigay ko sa iyo yun. Thank you very much. Once again, congratulations and Salamat thank you so po. much for sharing your story and your life with us. Yeah, that's just something very personal and alam niyo naman, basta sa S-Files, open naman ako. Yes. Kaya babalik at babalik ka rin. Oo naman. Ay, maawa naman daw ako. Once again, Judy Ann and Ryan on the phone. So thank you so much. Aiza Seguera, initsapwera na ang sariling ina dahil sa special friend niya. Nagsimula sa isang blind item, isang female singer na gawa umanong suwayin ang ina dahil sa isang taong espesyal sa puso niya. Hindi man pinangalanan, wari tinutumbok ay si Aiza at si Chen na napapabalitang special friend niya.
Ayoko nang bigyan pa sila ng atensyon. Sayang lang yung oras ko eh. Si Aiza, sinasabing nawala na rin daw ng tiwala sa sarili niyang ina pagdating sa pera. Kaya nagdesisyon umanong siya na lang ang mamamahala sa gastusin ng pamilya niya. Hawak ng pera, ako, and I take care of my family. That's the thing. So, besides that, ayoko na magsalita about any issue. Ako, alam mo naman ng mga tao, mahilig gumawa ng story. Sa usaping ito, isang taong malapit sa puso ni Aiza ang nadidiing dahilan, si Chen. All I can tell everyone is my mom and me and everyone at home is they're doing fine. So, kung ano man yung marinig nila sa labas, huwag nilang paniwalaan yun. Kasi if may problema sa bahay, I'd be the first one to talk. And wala yun. Sabi ko, masaya ako. Yun na yun. Ayon pa kay Aiza, hindi na raw niya ikinagulat pang may ganitong intrigang ipupukol sa kanya. Maraming gusto manira sa akin, I don't know why. And ang gusto ko lang sabihin sa mga naninira sa akin, gawin niyo kung anong gusto niyong gawin. Hanggang panira lang naman kayo eh. Wala akong pakialam sa kanila. Manira sila, siraan nila ako, go ahead. Kasi alam ko naman kung ano yung totoo at hindi. Bahala na lang, of course, yung mga taong maniwala. Si Aiza, sa likod ng mga intriga sa kanya, wala raw ibang gustong pahalagahan kundi ang mga taong patuloy na naniniwala at nakakaunawa sa kanya. Gusto ko lang magpasalamat kasi andyan kayo, hindi kayo nawala. Naniniwala kayo sa akin and you still appreciate my music and of course ako for who I am and for loving the people na mahal ko. That's very important din kasi sa akin. And I thank every one of you dahil mula noon hanggang ngayon, nandyan pa rin kayo. So, I appreciate you all. And next week! Thank you for watching! Attention.